Magandang hapon at welcome po sa ating Sweet Hour of Prayer. Tunay na napakatamis ang magtiwala sa salita ng ating Panginoong Hesus, lalo dun po sa mga pangako ng ating Panginoon. Kaya naman kahit anong dumating na pagsubok o problema sa buhay, ay meron po tayong kapayapaan sa ating mga puso. Dahil meron tayong pangako na mapapanghawakan, ito ang salita ng Panginoon. At tandaan natin ang nangako ay Diyos na tapat, at Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya ngayon, simulan po natin sa isang awit. It is so sweet to trust in Jesus. Anong tamis magtiwala kay Jesus na salita sa magpahinga at sa Diyos manalig ka. Jesus pinagtiwalaan at aking sinubukan. Jesus ng aking kaluluwa, sa awa mo'y aasa. Jesus, tanggapin ka lamang, sala ko'y nahugasan ng dugo mong mahalaga na pantubo sa sala. Jesus, pinagtiwalaan at aking sinubukan. Jesus ng aking kaluluwa, sa awa mo'y aasa. Tunay akong natutong magtiwala sa aking tagapagligtas ngayon at hanggang wakas. Jesus, pinagtiwalaan at aking sinubukan. Jesus ng aking kaluluwa, sa awa mo'y aasa. Sa awa mo'y aasa. Amen. Isang mapagpalang araw po sa inyo po lahat, mga kapatid at sa mga kaibigan po natin na nakikiisa po sa ating gawain ng panalangin. Ang atin pong maikling pag-aaral ay matatagpuan po sa 2 Thessalonica chapter 3 verses 1 to 5. Hayaan po ang basahin nito, mga kapatid at mga kaibigan. Mga kapatid, bilang pagtatapos, ipanalangin ninyo kami upang ang salita ng Panginoon ay mabilis na lumaganap at parangalan ng lahat, tulad ng ginawa ninyo. Idalangin din ninyong maligtas kami sa mga taong mapaminsala at masasama, sapagkat hindi lahat ay may pananampalataya sa Diyos. Ngunit tapat ang Panginoon. Siya ang magpapatatag at mag-iingat sa inyo laban sa masama. Dahil sa Panginoon, malaki ang aming pagtitiwala na sinusunod ninyo at patuloy na susundin ang mga itinuro namin sa inyo. Patubay nawa kayo ng Panginoon upang lalo ninyong maunawaan ang pag-ibig ng Diyos at ng katatagang nagmumula kay Kristo. So mga kapatid, sa mga talata atin pong binasa ay makikita po natin ang kahalagahan po ng pagpe-pray sa isa't isa. Ang kahalagahan at kapangyarihan ng panalangin sama-sama. So ang paghingi po ng panalangin ng iba ay hindi po pagpapakita ng kahinaan. Ito po ay pagpapakita ng pagtitiwala. May mga pagkakataon na kung saan sa buhay natin, sa ating paglilingkod, ay talagang minsan
sinusolo natin ang mga pinagdadaanan natin. Pero napakahalaga po na meron ka man lang kapartner, kahit isa, dalawa o marami pa, na kung saan magiging kapartner mo sa gawain ng panalangin o sa pagpe-pray. Dahil kailangan po natin ang isa't isa. Mayroong 4 na bagay na nais ko pong ibahagi po sa inyo patungkol po at mula po sa mga talatang ito. Mga kapatid, kailangan po natin ang bawat isa. Si Apostol Pablo hindi po sinatakot na sabihin po sa mga kapatiran sa Tesalonica na kailangan niya sila upang ipanalangin siya. At binigyan niya sila ng ilang mga bagay na dapat ipanalangin. Isa sa mga kadahilanan kung bakit minsan ay parang mahina o parang hindi epektibo ang ating pagdarasal ay minsan na-generalize na natin. At dito makikita natin na dapat manalangin din tayo specifically. Specific dapat yung ating prayer. Kaya ako po'y natutuwa at nagagalak dahil sa ating pong prayer net ay very active ang mga kapatiran na talagang ipinararating natin doon, hinihingi natin ang request ng iba para ipanalangin tayo. At kung meron naman pong bagay na hindi niyo po kayang sabihin po at i-post sa ating prayer net, mga prayer request kayo na hindi niyo po mai-post doon, ay pwede niyo naman pong sabihin sa akin para ako po mismo ang magpipray at may isasama ko po sa akin po mga personal na panalangin. Alam niyo po mga kapatid, napakahalaga ng prayer. Isa po ito sa mga natutunan ko mga kapatid. Kaya hindi po sa pagmamalaki sa inyo, sasabihin ko po ito sa inyo bilang aking karanasan, hindi po para iangat ang aking sarili, kundi isa sa mga natutunan ko ay talaga nabanggit ko rin po sa aking preaching noong linggo, na tuwing may prayer request ay talagang pinagpe-pray ko po agad. At huwag po nating palampasin mga kapatid. Alam ko naman po na ginagawa ninyo at naunawan ko po kayo sa inyo pong kabisihan. Pero pwede po natin gawin yon dahil hindi naman po tayo maglalaan ng ganun kahabang oras para ipanalangin po ang mga nasa ating mga prayer net. So, nabanggit ko po kanina yung specific dapat ang prayer natin. Kumbaga, kapag ikaw ay may hawak na pana, di ba siyempre may tatargetin ka. May tinatarget ka dapat. So lahat naman, di ba lahat ng ginagawa natin dapat may goal tayo. Kung naalala niyo po yung panahon ng Gulf War, na kung saan ipinagmalaki ni Saddam Hussein nung time na yon, ang kaniyang mga sundalo na higit sa 1 milyon, yung kaniyang mga elite na mga Imperial Guard, So, sa dami nila, sila'y bumagsak. Alam naman po natin yun. Paano sila bumagsak? Ginamitan sila ng bomba o missiles na kung saan merong laser guide. May guide na laser. So, pag sinet po yun doon sa target, talagang sapul po yun. So, ang nangyari po dahil doon, yung labanan ay natapos sa loob namang na 100 oras. At nagtaas ng flag yung mga Iraqi soldiers, mga sundalo, at sila ay sumuko. So ganito yung specific prayer, may target ka. Meron kang tinatarget. At malaki ang magagawa po noon. So ngayon po, tingnan po natin yung 4 na bagay patungkol na matatagpuan natin sa ikalawang Tesalonica, chapter 3, verses 1 to 5. Doon sa unang 2 bahagi ay yung patungkol sa prayer request ni Pablo sa mga Thessalonian believers. Tapos sa last 2 na ibabahagi ko po sa inyo, dahil 4 po ito, yung huling 2 punto ay si Pablo naman po ang nagpe-pray sa mga kapatiran po sa Thessalonica. So una mga kapatid, ang prayer request ni Paul ay sa verse 1 natin makikita. Ang sabi niya, mga kapatid, bilang pagtatapos, ipanalangin ninyo kami upang ang salita ng Panginoon ay mabilis na lumaganap at parangalan ng lahat, tulad ng ginawa ninyo. So, pinagpipray ni Apostol Pablo na mabilis ang paglaganap ng salita ng Panginoon. So, unang punto, pinagpipray ni Pablo ang kaniyang pangangaral ng Ebanghelyo.
Yun po ang kanyang request sa mga Thessalonian believers. Si Pablo po ay isa sa mga manggagawa ng iglesia po sa Thessalonica. At hiniling niya sa iglesia sa Thessalonica na ipag-pray siya. Alam niyo po mga kapatid, kami po mga pastor ninyo, ay kailangan po namin ang inyo po mga panalangin. Maraming salamat po. Dahil naniniwala po ako na patuloy niyo po kami pinagpipray. Lalo na po sa amin pong pangaral ng salita ng Diyos. Higit sa lahat sa pangaral ng Ebanghelyo. Lalo na po sa panahon natin ngayon mga kapatid. Kasi po, para sa akin ho, bilang pastor, at bilang niligtas ng Panginoon, hindi na lang bilang pastor, bilang isang Kristiyano na niligtas ng Panginoon, ang sitwasyon natin ngayon, itong COVID na ito na paulit-ulit tayo dahil ito po ang ating present situation ngayon na pinagdadaanan natin, hindi po ito hadlang para ako po'y tumigil po sa pagbabahagi po ng Ebanghelyo. Yes, tayo naman po ay talaga, nagpe-pray tayo, nag-iingat tayo, sinusunod po natin ang safety protocols. So at tulad ng ating mga small group, ginagawa natin yan, gamit natin yung ating mga technology. Kailangan po mga kapatid, hindi po lahat may technology. Mayroon po mga nangailangan ng kaligtasan na wala silang technology, wala silang Zoom. Ano po? Kaya, hindi po pwedeng mananatili na lamang po kami sa loob ng tahanan. O mag-rely na lang po kami sa gadget o sa technology. Kaya kailangan din po naming lumabas para ibahagi po mismo ng mukhaan, face to face, ang ebanghelyo ng Diyos. At sa mga panahong ito, dahil meron tayong kinakaharap, kailangan po namin yung pong panalangin upang patuloy kaming ingatan ng Panginoon. Mamaya makikita po natin yan sa susunod. So mga kapatid, ipag-pray niyo po kaming mga manggagawa. At maraming salamat po. Sobrang na-appreciate ko po yan. At natutuwa po ang Panginoon sa inyo pong patuloy na pag-pray po sa amin. Pangalawang prayer request ni Apostol Paul ay ang pag-iingat ng Panginoon. Una, ang kanyang pangangaral ay Ebanghelyo. Pangalawa, ang pag-iingat sa kanya ng Panginoon. Protection. Tingnan niyo po sa verse 2. Idalangin din ninyong maligtas kami sa mga taong mapaminsala at masasama, sapagkat hindi lahat ay may pananampalataya sa Diyos. Ngunit tapat ang Panginoon, Siya ang magpapatatag at mag-iingat sa inyo laban sa masama. Dahil sa Panginoon, malaki ang aming pagtitiwala na sinusunod ninyo at patuloy na susundin ang mga itinuro namin sa inyo. Nung nangaral po si Apostol Pablo sa Thessalonica, marami po nagalit sa kanya. Gusto siyang palabasin ng bayan. Maraming oposisyon. Kapag pumasok siya sa isang bayan, aasahan na po niya yon. Na hindi po magandang upuan, hindi po magandang kung ano pa man ang naghihintay sa kanya. Ang kanyang tinutuluyan ay kulungan, bilangguan. At tingnan niyo po, sabi dito, idalangin din ninyo, sa verse 2, idalangin din ninyong maligtas kami sa mga taong mapaminsala at masama. Kung may COVID lang nung time na yon, ang kanyang prayer ay idalangin ninyo kami na maligtas kami mula sa pagkahawa ng COVID-19. Marahil yun ang kanyang sabihin. Si Apostol Pablo ay nakaranas ng salit-saring pagsubok, hindi po lingid sa ating lahat yan bilang mga Kristiyano. Araw-araw nakabingit sa kamatayan ng kanyang buhay, sa kapahamakan ng kanyang buhay. Pero ay pinananalangin siya ng mga mananampalataya at patuloy na nililigtas siya ng Panginoon at naniniwala po sa prayer. Karamihan sa kanyang sulat ay isinulat po na ito habang siya nasa bilangguan. At sumulat siya sa Filipos na niligtas siya ng Panginoon sa tulong ng kanilang mga panalangin. Sumulat siya sa Filipos na kung saan niligtas siya ng Panginoon. Kumbaga, pinaalam niya sa Filipos na niligtas ako ng Panginoon sa pamamagitan din ng inyong panalangin.
Naalala niyo po, nung sila po ay nasa kulungan, dalawa ni Silas. Anong pinadala ng Diyos? Lindol. At nagpadala ng anghel. Ganun po kakapangyarihan ang panalangin ng sama-sama. Mga kapatid, maraming mga pastors, missionaries, workers sa buong mundo na kailangan ng ating panalangin. Lalong-lalo ng mga Kristiyano sa mga bansa na kung saan ay mahigpit pagdating sa pangangaral ng salita ng Diyos. Pero tingnan niyo po, ang dami kong nakausap. Iba, missionary sa China, missionary sa Middle East. Doon talagang napakalago ng gawain ng Panginoon. Matindi pa yun sa COVID. Kasi once na sila ay na-trap, na sila nagtipon-tipon, nagba-Bible study, sumasamba sa Diyos, talagang tiyak makukulong at papatayin sila. Kaya mga kapatid, hindi po hadlang ang ating panahon ngayon. Ang kailangan lang po natin gawin ay manalangin. At syempre, kailangan din natin kumilos. Kasi anin yung prayer kung hindi rin naman tayo nag-iingat sa ating sitwasyon ngayon. We need to pray for God's protection po sa ating pong mga manggagawa. Hindi lamang kami, kundi sa buong mundo. So we need to be praying specifically for the safety of everyone involved in sharing the gospel. Amen? Pangatlo, itong pangatlo at pang-apat ay si Apostol Pablo naman ang nagpe-pray sa mga Thessalonian believers. Ano ang kaniyang prayer sa mga Thessalonian believers? Verse 5, Patnubayan nawa kayo ng Panginoon upang lalo ninyong maunawaan ang pag-ibig ng Diyos at katatagang nagmumula kay Kristo. Lumalim ang kanilang pagkaunawa o pagkakakilala sa Diyos o patungkol sa pag-ibig ng Diyos. Yun po ang prayer ni Apostol Pablo sa kanila. So hindi lamang sila hininga ni Apostol Pablo ng prayer request hindi lamang sinabi ni Apostol Pablo sa kanila na ipag-pray niyo ako, kundi specifically, particular ding ipinanalangin ni Apostol Pablo itong mga taga-Thessalonian believers. Anong sabi niya? Naway, kumbaga, idirekta ng Panginoon. I-direct ng Panginoon ang inyong puso sa pag-ibig ng Diyos. So, sa unang sulat ni Apostol Pablo, sa 1 Thessalonians chapter 3 verse 12, makita din natin doon, pinag-pray din ni Apostol Paul ang mga believers. Ang sabi ni Paul, May the Lord make your love increase and overflow for each other and for everyone else. So mga kapatid sa Panginoon, bukod sa pinagpipray nyo kami, ganun din naman kami. Ang tawag po doon ay praying one another. Amen? Pang-apat na prayer ni Apostol Paul sa mga Thessalonian believers, maging matatag sila kay Kristo. Patuloy silang maging matatag kay Kristo. Tingnan po sa verse 5. Patnubayan nawa kayo ng Panginoon upang lalo ninyong maunawa ng pag-ibig ng Diyos at ang katatagang nagmumula kay Kristo. Hindi lamang nila maunawaan ang pag-ibig ng Diyos, kundi ang sila ay maging matatag sa Panginoon. Na maunawaan nila yung mga dumarating sa kanilang buhay na ang layunin ng Panginoon sa mga pagsubok na ito, sa mga pangyayaring ito ay para sa kanilang katatagan. Para sa sila ay maging matatag kay Kristo. Kaya kailangan nating magpanalanginan sa isa't isa. Ang prayer ni Paul, maging matyaga sila, na magtiis sila, na i-direct sila ng Panginoon. Ano po sabi sa Hebrews chapter 12 verses 1 to 3? And let us run with perseverance the race marked out for us. Let us fix our eyes on Jesus, the author and the perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinful men, so that you will not grow weary and lose heart. So mayroong ibinigay sa atin ang Panginoon na race.
Ang race po ito ay hindi 100, 200, 300, 400, 500 meter dash. Ito po ay isang ultra-marathon. And the only way na matapos natin itong race na ito is by keeping our eyes on Jesus. At ang lahat, ang bawat isa sa atin ngayon, ay kasalukuyang tumatakbo. At ang ating finish line ay ang Panginoon. He is our example. Kaya kapag nahirapan ka, tingnan mo lang si Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Yung hirap na kanyang dinanas at nagtagumpay siya. Yung kahihiyan na kanyang naranasan. Ngunit siya ay nagtagumpay. And yet for the joy, alam niya, he was ahead. He knew was ahead. He endured the cross. Mga kapatid, humaharap tayo sa mga mabibigat na pagsubok. Pero wala sa atin ang nakaranas na ipako sa krus, pakuan ang kamay, ang braso, katulad ng Panginoon. So kung si Kristo ay nagtagumpay, so don't give up. Keep on running the race with patience. Ang pagtitiyaga po ay nangahulugan ng higit pa sa pagtitiis. Higit pa sa simpleng paghawak hanggang sa huli. Higit pa sa huling pagtayo, pagtindig hanggang sa huli. Ang buhay na isang mananampalatay na sa kamay ng Diyos. Amen. Tulad ng isang pana at ng isang araw na sa mga kamay ng isang humahawak nito. Kumbaga tayo yung araw. Si Kristo, ang Diyos ang may hawak. Na sa dami ng pinagdadaanan natin, ang Diyos ay nakatuon po sa isang bagay na hindi natin nakikita. Pero yun yung plano ng Diyos. Isang magandang bagay. At patuloy na inuunat ng Panginoon ang ating buhay. Patuloy na tayong inuunat. At dumarating sa punto na sinasabi natin, ayoko na. Gayunpaman, hindi pinapansin ng Diyos ang ating sinasabi, ang ating pagpaparamdam na parang gusto na nating sumuko. Dahil gusto ng Diyos na kailangan mong magtiyaga at magtiis. Gusto ng Diyos na panatilihin natin ang ating kaugnayan kay Kristo sa pamamagitan ng pagtitiyaga ng ating pananampalataya. So sa ating pagtatapos po mga kapatid, mayroong kapangyarihan sa panalangin sama-sama. Ipinananalangin mo ba ang iba o ang sarili mo lang? And of course, kapag nag-pray tayo, dapat may kasamang aksyon. Amen? Dapat manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong salita. Lord God, tunay nga po, nararamdaman po namin na mahal na mahal niyo po kami kasi patuloy niyo po kami tinuturuan, Panginoon. Yes, Lord, limitado ang aming kaalaman. Limitado ang aming puso at isip, ang aming knowledge, Panginoon. Ngunit, Lord, aanhin namin ang daming alam. Ang dami namin natutunan. Aanhin namin lahat yon kung hindi namin ito gagawin. Kaya ang prayer ko po, Panginoon, help us, O God, na may apply namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita. Salamat po sa bawat isa. Purihin ka, O Diyos. Walhatiin ka, O Diyos. Sa inyong lahat ng karangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Pastor Gabby, sa mensahe mula sa salita ng ating Panginoon. So mga kapatid, ngayon naman po ay dadako tayo sa pananalangin. Gaya ng dati, makikita po sa screen yung ating pong mga prayer list. At ito po ay makikita rin sa CBF PrayerNet at CBF Bulletin. So pwede na po tayo magsama-sama. Magkaroon po tayo ng panahon para po sa sharing time. At pagkatapos nito ay ang pananalangin. So mga kapatid, maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikisama sa gawain ng pananalangin. Pagpalain nawa kayo ng
for our Community of Biblical Faith announcement. All our brothers and sisters in CBF are encouraged to attend the live streaming of our prayer meeting every Wednesday at 5 p.m. on our Facebook page, CBF Livestream. Let's continue to focus on Jesus and be strong in faith. Trust in God always. See you all on our prayer meetings. Keep safe and God bless.